Nakaharap na ni world number 1 Magnus Carlsen ang young Belorussian na si Denis Lazavic. Ito pong batang ito, napakaraming pinipisak na mga mamaw. Mga top 10 nga sa buong mundo, hindi sigurado dito eh. Talagang pinipisak eh. Pero ito si Magnus na ang kalaban. Semifinals winners bracket. Kung sino mananalo dito, diretso po sa finals winners bracket. At kung sino ang mananalo doon, diretso na para sa waiting grand finals. Ayahay na with twice to beat condition para talunin ang winners bracket na nasa grand final. Okay po, yan ang condition dito sa double elimination round. Pero, bago natin i-analyze ang mga malakasang naging laban ni Magnus, sagutan muna natin ang puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club kahapon po sa ating last upload. Ito yon. It's white to play and win. Congratulations, maraming nakakita nito. Rook F6. Threat ang queen. Kakainin po talaga yan. Kasi kung ang rook ang kakainin, mapapabilis, matchas kagad. Okay? Ngayon, di ganito na kondisyon. Queen ang pang-sacrifice para walang kawala. Kasi pag rook po ang gagawin, king G8 lang, iilag lang eh. Tapos may mga sundot pang check sa ilalim. Pag nawala na yung continuation ng checks. Ngayon, pag queen sacrifice, dire-diretso. Dito hindi pwedeng i-ignore ng ganun. Kakainin lang yung bishop ng queen, matchas pa rin. Kaya ito yung pinaka-pampuwersang solution. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable po ito sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Grab yours now mga kamatchas. Napakagandang pang-puzzle training. Lalakas ang inyong imagination, analysis, etc. mga kamatchas. Okay po. Ngayon, ito na. Pumili lang po ako ng matindihang laban nila Magnus at Denis Lazavic. Okay, at malalaman dito sino ang nanalo. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4. E5 naman si Lazavic. Knight F3, Knight C6. Bishop B5. Ruy Lopez ang pinasok. A6, classical approach. Bishop A4 at nag-Knight F6, threat ang pawn sa E4 at kinakaslingan lang talaga yan dahil pag kinain po, may Rook E1 naman, mababawi din naman yung pawn sa E5 at nag-Bishop E7, nag-D3 na, okay, para suportahan ang pawn. Nag-B5 naman dito, Bishop B3 at nag-D6, okay, para extra support sa pawn at para mailabas na rin po ang dark square bishop development. Nag-A4, ayan, ini-insertan talaga ng pawn dyan para magkaroon kaagad ng pressure sa queen side at nag-Bishop D7. Ayan, dalawang approach dito na alam ko eh. Rook B8 or Bishop D7 para magkaroon po ng suporta yung tore. Kasi kung kakainin po ng black yan, Rook takes lang, mape-pressure. Long term, ang A po ng black dyan, yan ang pag-iinitang atakihin dyan. Kaya, hindi po basta-basta kinakapture yan. Nag-Bishop D7, ang plano, pag kinain-kain, yung rook ay depensado na. Walang problema kung magkaroon man ng exchange ng mga tore. At nag-Bishop to D2. Ito pong idea na ito ay para pigilan ang paparating na Knight A5. Okay? Kasi gumaganyan yan eh. Tapos aatras ang bishop, tapos may pagkakataon na yung C7 itutulak papunta sa C5. Pero hindi magagawa yung pattern na yon kasi po nilagyan ng bishop. Okay? Pamigil yan sa Knight A5 na pang-istorbo sa light square bishop. At nag-castling, nag-H3 para mapigilan naman yung Bishop G4 option na pwede rin gawin ng black dito. Nag-H6, ganun din naman para maproteksyonan ang G5 square. At nag-Rook E1, porma lang. Tingnan nyo po Ruy Lopez, talagang ganito nature niyan eh. Makunat pero love na love ni Magnus yung mga ganyan. Sa mga top player, alam na alam nila kung paano gagawin kunat. O yun, yung mga ganung-ganung islog-islog oh. Parang tahimik lang pero napapakinabangan po yan eh. Especially sa middle game. Nag-Knight C3, okay. Talagang iniirita ni Magnus yung pawn B5 ni Lazavic. Mag-react ka na. Nag-Knight A5 dahil natakpan nga po yung bishop. Sinamantala ni Lazavic na gamitin yung knight niya para atakihin ang bishop. Umatras at pinush B4. Knight D5, pumasok sa gitna. Knight takes D5. E takes D5. Ayan, okay. Kasi, double pawn, tapos nabarhan pa bishop, pero may binabalak po dito ang puti na pwedeng tumira ng D4. Kahit yan ay double pawn, pero yung isa naman po, i-exchange eh. Magdi-D4 yan at luluwag ang galawan dito ng puti pag naka-D4 exchange na yan. At nag-C5, ayan ang novelty mga kamatsas. Bagong luto ni Lazavic dahil ang old line na nakatala pa noong, nakaraang taon lang pala, 2025, tinira ay Rook B8. Ayan, Rook B8. Yan ang old line.
Okay? Ito bago to. Bagong-bago, umuusok pa yan. At inenpasan capture ni Magnus, knight takes C6 at dito nag C3. Okay? Para hamunin ang pawn at makapagbigay luwag uli sa galawan ng puti. Nag-rook B8, sinuportahan ang pawn B4 at nag-bishop C4. Ayan, bago pa matakpan mamaya, nilabas muna yung bishop, inatake ang pawn A6 at nag-A5, iniwas po kasi kakainin talaga yan. At nag-bishop B5, ayun, pressure lang sa knight pero okay, para may pressure din sa pawn B4, pwedeng kainin to mamaya, no. Nag-bishop F6, Bishop F6, ayan na, ito na yung mga mabibigat na positional move. No? Baka magdi-D5. Okay, magdi-D5 tapos E4. Okay, kasi hindi pwede mag-D5 dito, may bitin pa sa pawn E5. O kaya nag-Bishop F6 muna. Ito po plano. Nag-Rook C1, forma lang din. Okay, kasa-kasa, abang-abang. Knight E7, hinamon po ng exchange ang bishop. Tinanggap naman ni Magnus. Takes, at kinapture uli ang B4, takes, at nag-Queen B3. Ayan, dito po kasi ang target, pahinain yung pawn sa B4 at unti-untiing mapabagsak yan. Nag-Knight G6 na bad mo ban si Lazavic. Ang tirang gusto ng computer dito ay Rook A8 para atakihin po yung pawn sa A4. Pero, balik tayo, nag-Knight G6, Rook C4, nakita nyo kung paano kontiryahin ni Magnus yung kahinaan ng kalaban niya, no? Yung pawn B4, pababagsakin na, D5, ayun, kinapture na talaga. Takes, di ba? Successful, no? Lamang na ng isang pawn. Queen C6, A5, ayan na. Saka ngayon iintindihin na maitulak yung pawn sa queen side. E4, talagang nanggugulo. Knight D4, takes. At nag-Knight H4. Ayan, ang plano, kitang-kita po ang plano, na kapag minove naman yun, may knight F3 check, triple attack, no? Yun ang plano, papagapang na queen G6 at dito nag queen B6 para hindi pwede yung queen G6 kasi, kakainin talaga ng queen yan pag nag queen G6. Nag queen C2, talagang ilag sila sabi, kali-kalikot talaga yung gusto niya. Nag bishop to C3. Okay, pinapakain yung pawn sa D3, hindi pwedeng kainin ng pawn, bitin pa ang tore. So queen ang pangkain. Kinain nga ng queen at kinuwin D4. Ito na po yung great realization na meron talaga si Magnus na mapupulot natin. Palit na. Obligadong ipalit. May matchas na paparating Kain-kain. Ang malungkot nito, sa side ni Lazavic, may two connected pass pawns kasi si Magnus na very dangerous na magmamarcha. Knight F5, gulo ulit. Bishop C5, ilag. D4, ayun na. Simpleng-simple ang chess kay Magnus, B4, B5, B6, nag-King H7, A7, nag-Rook C8, nag-Rook D1, at dito po, hindi na nakayanan ni Lazavic na tingnan na lang ang itsura ng position niya, ni-resign na po. Bakit po nag-resign? Wala anong gagawin? Ito na yung gagapang. Kasi po dito mga kamatsas, may trick May trick. Halimbawa, mag-B5 dito. Pwede ba to? Dito muna, D2, no? Tapos pag nag-Rook D1, baka pwede to. Wala rin pala, no? Di rin pala pwede kasi pag kinain, may queen, kala ko may trick, may ganun lang din Depensa. Kumbaga dito parang pwede na palang rin talaga Pwede nang B5, B5, pwede rin pala yan. Winning na rin pala pero para makasigurong walang ganung-ganung sundot, nag-Rook D1 lang si Magnus. Tapos saka ngayon papagapangin yung B5 and B6. Tingnan niyo po yung Knight F5. Walang magawa walang square kahit papaano, wala talaga mapuntahan. Kung dito naman pupunta, lalong mapapalayo, lalong out of topic naman ang itatalo ng knight. Okay po, napakaganda ng pinakitang step-by-step process dito ni Magnus, no? Kunin ang simpleng weak sa B4, unti-unting progress, ingat. So yun po yung kailangan nating makuhang technique dito na ginawa ni Magnus. Ngayon, nanalo po siya sa match, no? Although naka-score din si Denis Lazavic sa kanya, pero nanalo siya sa semifinals winners bracket at nakalaban naman ni Magnus sa finals winners bracket si Jan Kersistov Duda na nanalo din po sa semifinals winners bracket. Yan naman, pumili tayo ng best game doon, analyze natin. Black naman dito si Magnus, white si Duda. Tingnan naman natin ang depensa ni Magnus kung gaano siya kahusay dumipensa. Nag D4, si Duda, Knight F6, C4, E6, Knight C3,
D5, ayan, approaching Queen's Gambit, pinasok po ang exchange variation, takes, Bishop G5, yan talaga yan, no? Bago itira po yung pawn E3, pakawalan ng bishop, ilabas muna ang bishop doon para hindi naiipit sa C1 kapag tinakpan na ng pawn. Kaya nilalabas muna yan. Nag-insert pa ng pin para may pressure sa D5. Nag-bishop E7, E3, ayan na, lalabas na yung bishop, nag-castling, at nag-bishop D3, pressure doon sa H7, at nag-C6, yan talaga yan, yan talaga. Very natural po yan. Solid talaga ang D5 pagka ganyan. H3. Okay, yan lang. Medyo may pabitin. Dito po kasi sa proper sequence, Queen C2 yan eh. Queen C2. Pero dito, nag-H3 muna. Yan ang rapid variation. Pero bookline pa rin yan. Rook E8. No, nakita nyo po yung, napansin nyo sa mga laro ni Magnus, no, may mga ganyan, ano, yung mga paislog-islog na ganyan. Pero ang laki ng pakinabang yan. Kaya wag nyo pong baliwalain yung mga ganyang simpleng develop. May effect yan sa middle game. Nag-Knight GE2. A5, castling, dito dinevelop, no? Dito kasi usual yan eh. Nag-Knight BD7, A4, ayun, tamang duda, si Duda. Nagduda siya. Na baka mamaya tirahan ni Magnus ang B5. Meron kasing idea po na dito sa ganitong theory, gumagapang yung mga pawns eh. May ganun. Tapos magda-Knight B6, Knight C4. O kaya pinigilan muna ni Duda, baka mamaya tirahan siya ng B5. Ayun. At yan ang novelty mga kamatyas. Kasi sa old lines, may tumira na, ito madalas gawin Queen C2 at Rook C1. Yan ang old line mga kamatyas para po sa inyong kaalaman. Okay, balik po tayo dito sa A4. Nag-Knight H5 na. Ayan. Exchange na ng puwersahan. Obligadong kainin yan. Queen takes A7. Queen D2. Ano plano dito sa Queen D2? Gets ko na. Naalala ko po. Ang idea ng Knight GE2, nabasa ko yung libro ni Kasparov noon eh, na tinitira niya kasi ito sa puti eh. Pag Knight GE2 dinevelop, hindi sa F3, ang gagawin dito, mag-E-F3 at mag-E4. Bubuuhin ng white ang sentro. O naalala ko yung theoretical pattern na ginagawa dito ng puti. Pero ang problema kasi, paano makaka-F3? Nakaporma yung queen at rook. Anytime na mag-F3, babagsak yung pawn sa E3. Iyan ang problema. Nag-G6 muna dito si Magnus, waiting lang muna. Idea po ng G6, may idea po yan na po pwedeng gumanon. Magda-Knight G7, dyan dadaan yan. Rook AE1, ayan na, ikinakasa na para maka-F3 na mamaya. Knight F6, Knight C1. Ayan na nga po. Mag-E-F3, mag-E4. Pero inunahan ni Magnus. Ayaw niya. Alam din ni Magnus ang theoretical background dito eh. Alam niya talaga, aware talaga siya. Nag-Queen C2 na bad move si Duda. Dito po ang gusto ng computer, kainin na talaga to. Kain, sabay F3. Ayun, ituloy pa rin talaga. Legend pa rin talaga. Kung ano yung teorya ng opening na yun pa rin. Huwag kang lalayo doon eh. Yun pa rin talaga, no? Kain, sabay F3. Yan talaga yan eh. Kahit dati pa mga kamatsas. 1990s ginagawa na po yan. No? Sa mga nabasa kong libro, yan talaga pattern yan. Kaso medyo umiwas si Duda. Ayaw niya yon. Nag-Knight D6. Grabe. Dumaan yung knight doon. Gumanon. Sabay gumanon. Ano? Knight B3. Queen H4. Tingnan nyo po. Grabe ang pang-iistorbo ni Magnus. Ano? Bago pa magawa ni Duda yung gusto niya, ang daming ini-insert ni Magnus sa mga panggulo eh. May mga panggulo. Gaya niya, Queen H4. Hindi simple yan. Nagbabalak yan na sacrificean dito sa H3. Nag-King H2 na pressure naman si Duda. Tamang Duda talaga siya. No, na baka sacrificean siya ni Magnus eh. Kaya siya nag-King H2. Pero ang tamang tira daw po ay Knight D2. Para naman mag-Knight F3, patalsikin yung queen dyan. Knight D2. Pag Knight D2, hindi kayo sacrificean. Wait lang po mga kamatsas. Paano kung sacrificean dito? GH3, Queen H3. Playable pa rin sa black. Tinan nyo evaluation bar. Playable pa rin yan. Queen D1, tapos magda Knight F4. Grabe pala kagulo, no? Kakainin ito, tapos may kain dito. Pero one piece down ang black. Sabay Rook E5. Yan po ang continuation, pero magulo ito. Pero mataas ang risk nito sa black. One piece down yan eh. 'Di ba? Pero tiningnan ko lang mga kamatsas, playable pa rin. Yung may resistance pa rin pala yung after knight dito, Bishop H3. Pero balik tayo sa ginawa ni Duda ng King H2 para kung kainin man, sala. Sala diagonal. Kain, walang kain kasi suportado. Yan ang idea ni Duda. Pero Knight F6 naman si Magnus. Hindi rin po tumbok na tira yan. Ang gusto dito, Knight G7 pa rin. Yung pa rin talaga.
Original theory talaga ng pattern. Ito talaga yan eh. Pero, okay, gets ko na mga kamatsas. Tinan nyo po Knight G7, ito plano. Ilalagay yung knight sa G5, no? O imagine niyo kapag ang knight nasa G5, mas lalong lalakas yung sacrifice sa H3. Pero titira pa rin ang white dyan, syempre. Pag di pinatira ng black yung white, talaga magaganap yun. Pero yun ang tira, no? Pero balik tayo mga kamatsas sa knight F6 na ginawa, knight D2. Ayun na, pupunta na. Nakita na ni Duda na ihabol na niya yung idea ng computer na makapag knight F3 at mapaalis ang queen. Bishop F5, hinamon po ng exchange. Knight F3, bishop takes, queen takes. Okay, kasi bagamat tapatan pero kain pa rin ng queen kaya kailangan munang kainin yon. Queen H5 at nag-knight E5. Ayun. Grabe, no? From knight B3, nag-maneuver. Ang galing. Queen F5, hamon queen to queen, queen E2. Inayawan ni Duda. Kasi Duda siya, pagka nag-endgame, ay nako, Magnus na yan. Mahirap kalaban si Magnus sa endgame. Kaya iniiwasan niya. Knight D7, nag-G4, queen E6 atras, F4 para patibayin ang knight sa E5. F6, paalis. Grabe sinabayan ni Duda ng F5 pala. Kinain, queen E7, atras lang, knight G4. Ayaw niya talaga makipag-exchange pa. Nag-king H8. Ayan. Ang idea po ng king H8 para yung rook ilalagay sa G8 at magkaroon ng napakalakas na control sa G-file. Nakita niyo po, no? Yan ang mga control ni Magnus na kahit ako po gusto ko ma-achieve yung ganyang level eh. Yung tipong kahit positional, pero nandun pa rin yung plano. May mga plano palagi eh. King H8, hindi lang basta iwas yan, kundi yung rook pwedeng gamitin sa G-file. Knight H6, ayan na, nanggulo na dyan sa kabila. Knight F7, neutralize sa nanggugulo. Queen H5, sinuportahan po ang knight. Kinain. At nag-queen D6 check. Rook F4 harang. Parang sumagwa Rook E7. Protection sa G7. King G2 ilag sa pin. Chomek na syempre with tempo. Rook G4 harang. At nag-Rook G7. Ayan na. Naku po, grabe. Doble-doble na puwersa. Nag-Queen H4 depensa. At nag-Rook G5. Yan na naman ang isa sa mga binibiling tira ni Magnus. Ayan pipitasin naman yung pawn sa F5. Rook F1 dinipensahan. Kung ako po, nasa isip ko, unang tingin, ito rin gagawin ko. Pero ang accurate pala ay knight E2. Sabay knight G6. Naku po, ang hirap makita nun. Sabay knight F4 with the knight G6 threat. Rook F1, balik tayo, dinipensahan ng pawn at nag-knight B6. Ito naman, dyan naman titirahin ni Magnus. Nakita nyo po, no? Ganda ng mga ideas talaga eh. Talagang sa tira ni Magnus, halos walang tapon eh, no? Laging talagang iindahin talaga eh. Nag-B3, ininda na naman kasi nga malakas yung paparating na knight. Natirahan naman ng Queen B4, double. Tingnan mo, 'di ba? Saan ka lalagay sa mga tirada ni Magnus talaga? Knight E2, napitasan naman ng pawn. Ay nako talaga. Parang kumbaga sa boxing, ito si si Inoue ng Japan no? Yung hindi makuha sa mukha ang tirada, tinatagiliran naman niya. Ang daming atake palaging alam. Yun si Inoue, yung wala pang talong boksingero ng Japan, Nanonood ba kayo ng boxing mga kamatsas? Nakikibalita lang pero wala palang talo yun, 100% ang panalo, Knight F4. Okay. Idea Knight G6 pero binad mo ba? Dapat daw po ang tira ay King H2. Ayan, mahirap nang makita ito. Unang-una, nakaka-pressure ang paparating, kakainin na yung another pawn uli. Pero itong Knight F4 kasi, bagamat na pinapakain yung pawn, may Knight G6 naman ako nakikitang panggulo. Queen C2 check. King G3. Grabe. Winalis lang ng winalis mga kamatya sa mga pawns ni Duda. Inunti-unti lang, Grabe, parang pinitik-pitik lang ng ganun si Duda. Walang magawa. Walang magaws. Rook F3. Ayun, sinimplify na. Takes. Queen G5. Daanin sa... Lamang na ng pawns eh. Daanin sa... Yaman. Ayun, bitin pa yung pawn sa A4. Knight E6 gulo-gulo. Wala na. Knight D7 para suportahan po yung pawn F6. Ayan, another realization ito. Kasi kung kakainin po yung pawn sa A4, kainin yun, baka makapanggulo pa eh. 7 trunk attack, mga ganun eh. So, ginawa muna ni Magnus, sinecure niya muna na yung F6 ay madepensahan at nandyan na ang papagapang na possible connected pass pawns ng black. King H5,
Rook E8 paalis muna. Knight F4, King G7. Okay, sinicure muna ni Magnus na hindi wala nang gulo-gulo, no. King F7, Knight yun H5 atakihin, may G5, King G6, Knight G3, Knight B6 binalikan na yung pawn. Knight F5, may gulo-gulo ba? Ayun, Knight C4, ito ang gustong kong tiryahin. Rook H3, H5. Grabe. Kala ko nandito na yung topic sa kabila, oh. Meron pa rin doon si Magnus, hindi pwedeng kainin bitin yung knight. Rook F3, Rook E4. Grabe talaga. Dito po pagtira ng Knight G3, wala, sumuko na naman si Duda. Dito po sa game na to, halos masasabi ko pong parang walang kalaban-laban, parang wala lang. Wala lang, hindi lang pinansin ni Magnus, hindi man lang niya ininda, no? Inunti-unti niya lang yung mga joints na pilayin hanggang sa kuhanin. O dito po nag-resign, bakit? Kakainin na naman to eh. O, napakaraming pawns na yan. Sabay kahit push B5 na lang. O, overwhelming in materials dito ang kinalabasan. Grabe po si Magnus. Halos napakalayo ng level niya talaga sa mga ibang katunggali niya. Ang layo, layo eh. Pinipitas-pitas niya lang, iniikot-ikutan niya lang. Ayan, sana all ma-achieve yung ganitong strength. Ano po masasabi niyo mga kamatyas, ano bang estilo, ano kaya ang meron si Magnus, bakit ganitong kalakas, Kung ako po magkukumpara, Sindarov and Magnus, syempre, Magnus pa rin ako sa ngayon. Gusto ko pang abangan yung mga kakayahan ni Sindarov na mailabas para tapatan niya si Magnus. Sa ngayon talaga, nananalo naman si Sindarov kay Magnus, pero wala. Sa mga gantong laro ni Magnus, yung tipong paislog-islog na halos malito-lito lagi kalaban, ito pa rin ang highest form para sa akin po na kakayahan ni Magnus against any other top player sa buong mundo. Iba pa rin talaga ang style ni Magnus talaga. Ang hirap ma-achieve yung ganyan. Mahirap, pinagtibay ng panahon yan para ma-achieve yung ganyan eh. Na sana ma-achieve din natin yung ganyang gapang na talagang ang daming ini-insert na problema sa kalaban hanggang sa bumigay. Ang ganda, mapaputi, mapaitim, ganun pa rin ang style ni Magnus, hindi nagbabago. Ang galing niya makahanap ng mga target na yun ang pag-iinitan niya. Kingside and queenside, dapat alisto ka sa kanya. Ganun ang style ni Magnus eh. Okay, siya na po ay nag-aabang sa Grand Finals with twice to beat condition. Sino kaya sa losers bracket po ang pwedeng tumapat sa kanya? Tingnan natin ang bracket dito ng resulta. Okay, so Grand Finals, winners bracket, waiting na si Magnus. Ayan, mag-aabang naman po kung sino ang mananalo sa baba sa losers bracket. Denis Lazavic and Sina Movahed. At Nihal Sarin, Nodirbek Abdusatorov. Yan, nasa pangalawang buhay na. Kung sino mananalo sa kanila, mapupunta po sa semifinals. Parang dapat finals losers bracket na to. Okay, kung sino po ang pinakamananalo dito, siya ang tatapat. Okay. Okay, kung sino mananalo doon, nalaglag nga po pala si Duda, nasa finals winners bracket siya. So kung mananalo pa rin si Duda sa finals losers bracket, pwede makatapat uli si Magnus sa Grand Final. Pero, in condition na twice to beat na po, ayahay na nag-aabang na si Magnus with twice to beat condition sa match. Okay, yan po, no? Yan po ang latag dito. Sana po natuto kayo na inform mga kamatyas. At kung kayo po ay may natutunan, lapag nyo naman po sa comment section below. Malaking tulong po ang inyong mga comments sa pag-promote ng video na ito. Maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.